Sa barko ng Galila Company, nagsimulang masira ang Going Merry. Nakiusap si Luffy na ayusin ito, ngunit ipinaliwanag ni Iceberg na natagpuan niya ang barko sa gitna ng Aqua Laguna at inayos ito ayon sa hiling ng mismong barko. Alam nitong ito na ang huling paglalayag. Sinunog ng Straw Hats ang Merry sa gitna ng dagat, tahimik nilang pinanood habang lumulubog ito, isang pamamaalam sa unang barkong naging tahanan nila sa dagat. 2 araw matapos ang insidente, habang nagpapahinga sa Water 7, narinig ni Frankie ang plano ni Iceberg na baguhin ang syudad. Ibinunyag ni Frankie na ginamit niya ang perang ninakaw upang bumili ng kahoy mula sa Treasure Tree Adam, at doon niya ginawa ang kanyang pinakamagaling na obra, isang bagong barko para sa Straw Hats. Hindi pa man ganap na lumilipas ang sandali, dumating si Vice Admiral Garp kasama ang isang unit ng Marines, basta na lang siyang pumasok sa kwarto ng Straw Hats at sinapak si Luffy bilang pagbati. Ikinagulat ng lahat nang sabihin ni Garp na siya ay lolo ni Luffy. Inilahad niya kung paano niya pinalaki si Luffy at pinuna ang desisyon nitong maging pirata. Habang sinubukan ni Zoro na labanan ang mga sundalo, dumating sina Kobe at Helm Epo, ngayon ay bahagi na ng Navy sa ilalim ng training ni Garp. Habang kinukumpuni ni Garp ang pader na binangga niya, nagbunyag siya ng isang huling revelasyon. Minsang iniligtas si Luffy sa Logtown mula kay Smoker ng isang misteryosong lalaki, si Monkey D. Dragon. Hindi alam ni Luffy kung sino ito, ngunit ipinaliwanag ni Robin na si Dragon ay ang pinuno ng Revolutionary Army, isang organisasyong laban sa world government, at isa sa mga pinakapinaghahanap na tao sa buong mundo. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, bumalik si Garp sa kanyang barko, nagpaalam si Kobe at nangakong muling makikita si Luffy sa New World. Sa kabilang banda, nabigo ang isang fleet ng Navy ships na harangin si Red-Haired Shanks sa kanyang paglapit kay Whitebeard. Sa lakas ng kanyang hockey, bumagsak ang ilang mahihinang miyembro ng crew ni Whitebeard kahit hindi niya sila tinamaan. Dala ni Shanks ang Sake bilang alay, sabay pakiusap kay Whitebeard na pigilan si Ace sa pagtugis kay Blackbeard, ngunit tumanggi si Whitebeard at iginiit na siya mismo ang haharap kay Blackbeard, isang desisyong nagbunga ng tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang Yonko. Habang abala ang crew sa paghahanda para sa pag-alis, lihim na nagsanay si Usopp kung paano siya muling makakabalik sa grupo, ngunit hindi naging matagumpay ang kanyang unang pagtatangka. Kinabukasan, natanggap ng Straw Hats ang balita na natapos na ang kanilang bagong barko, at kasabay nito, ang nakakagulat na balita, lahat sila, kabilang si Frankie, ay may bago ng bounty. Nag-alala ang Frankie family sa kaligtasan ni Frankie kung mananatili siya sa Water 7, kaya nakiusap sila kay Luffy na isama siya kahit labag ito sa kalooban ng kanilang leader. Sa dalampasigan, ipinakita ni Iceberg ang bagong barko sa Straw Hats, pero wala si Frankie. Ipinaliwanag niyang nagtatago ito, hindi dahil ayaw sumama, kundi dahil alam niyang mahina siya pagdating sa ganitong desisyong emosyonal. Mahal ni Frankie ang crew, ngunit naniniwala siyang may obligasyon pa siya sa Water 7. Sa huli, nilansi siya ng kanyang mga tauhan at inakit palabas gamit ang swimsuit na kinuha niya kay Robin. Sinubukan pa ni Luffy na gamitin ito bilang panuhol, ibabalik lang kung sasama siya. Tumanggi pa rin si Frankie, na natiling kalmado sa kabila ng kahuberin niya, pero si Robin, na apektado sa mga sinabi ni Iceberg, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para hawakan si Frankie sa sensitibong bahagi at tinakot na dudurugin ito kung hindi siya susunod. Sa harap ng mga emosyon at pagbabalik ng alaala, hinarap ni Frankie ang sarili niyang mga kasalanan at natutunang patawarin ang sarili. Sa wakas, tinanggap niya ang paanyaya ni Luffy at opisyal ng naging bahagi ng crew. Habang naghahanda na silang umalis, biglang dumating si Garp may dalang utos mula kay Fleet Admiral Sengoku para hulihin sila. Sa gitna ng pag-atake ni Garp gamit ang mga kanyan, napansin ni Frankie na wala pa si Usopp. Ipinaliwanag ni Zoro na kung gusto ni Usopp na bumalik, kailangan niyang humingi ng tawad, walang shortcut. Dumating si Usopp, nagmamadaling tumatakbo papunta sa barko habang umuulan ng kanyan. Sa una, nagkunwari siyang parang walang nangyari, ngunit binaliwala siya ng crew. Nang sa wakas ay huminto siya, buong puso siyang humingi ng tawad. Doon lang siya sinalubong ni Luffy, na may luha sa mata, at buong lakas siyang hinayla paakyat sa barko. Muling nabuo ang Straw Hats, pinangalanan nila ang kanilang bagong barko na Thousand Sunny, pangalan mula kay Iceberg, at si Frankie ang unang gumamit ng espesyal na engine nito para sa emergency acceleration. Nagpaalam si Luffy sa kanyang lolo at sa lahat ng naiwan sa Water 7 habang tinahak ng Sunny ang bagong direksyon, patungo sa susunod nilang pakikipagsapalaran. Habang sila'y naglalakbay papuntang Fishman Island, kumalat ang kanilang bagong mga wanted posters sa buong mundo. Umabot ang balita sa Alabasta, kina Smoker, at maging sa mga revolutionaries. Nakita ito ni Monkey D. Dragon, na ngumiti habang iniisip ang pagkikita nila ni Luffy sa hinaharap. Sa kabilang banda, 3 araw matapos ang insidente sa Enies Lobby, narinig ni Blackbeard ang balita at nagplano siyang habulin ang Straw Hats.
Ngunit dumating si Ace, dala ang galit at paghihiganti para sa kasamahang pinatay ni Blackbeard. Ipinahayag ni Blackbeard na pinatay niya ang sariling kasama para makuha ang kapangyarihan ng Devil Fruit nito. Humantong ito sa matinding labanan sa pagitan ng dalawa na yumanig sa buong isla. Sa huli, natalo si Ace at naiwan ang isla sa abo, isang kaganapan na magsisimula ng mas malaking unos. Samantala, habang naghahanap ng pagkain, nakatagpo ang Straw Hats ng lumulutang na misteryosong barrel. Nang buksan nila ito, sumabog ang mga paputok at agad silang natangay sa loob ng madilim na Florian Triangle. Doon nila nakita ang isang multo at isang buhay na kalansay na nagpakilalang Brook. Ipinaliwanag ni Brook na siya ay dating piratang musikero na nabuhay muli matapos kainin ang Revive Fruit, ngunit dahil inabot ng isang taon bago muling magtagpo ang kanyang kaluluwa at katawan, natagpuan niya ang sarili bilang isang kalansay, nawala rin ang kanyang anino, dahilan para hindi siya makalabas sa araw. Sa kabila ng lahat, natuwa si Brook sa muling pagkakaroon ng kasamang tao matapos ang matagal na pag-iisa. Tinanggihan niya ang paanyaya ni Luffy na sumama sa crew, hindi pa raw siya maaaring umalis sa lugar na iyon, ngunit bago sila maghiwalay, lumitaw ang isang multo at napaalalahanan ng Straw Hats tungkol sa barrel, isa pala itong bitag, at target na nila ngayon ang Thriller Bark. Nagpaalam si Brook at tumalon sa dagat, tumatakbo sa ibabaw nito gamit ang kanyang magaan na katawan. Habang siya ay umaalis, sina Nami, Usopp, at Chopper ay sumakay ng Mini Mary upang magsiyasat sa isla, ngunit di inaasahang natangay sila at bumagsak sa lupa. Una nilang nakasalubong ang isang halimaw na mukhang Cerberus, isang asong may tatlong ulo. Pagkatapos ng makitid na pagtakas, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Hilden, na inalok silang dalhin sa mansyon ni Dr. Hogback. Habang binabaybay ang kagubatan ng Thriller Bark, ipinaliwanag ni Chopper na si Hogback ay isang kilalang surgeon na misteryosong nawala. Ngunit sa kanilang paglapit sa mansyon, inatake sila ng grupo ng mga zombie, dahilan para sila'y mapilitang tumakas patungong loob. Sa unang tingin, tila hospitable ang mansyon, ngunit ang kakaibang asal ng assistant ni Hogback na si Victoria Sindri ay nagdulot ng pangamba, lalong naging kainahinala si Hogback nang marinig niyang narito na si Brook sa isla, isang sagot na tila may malalim at madilim na kahulugan. Samantala, sa Thousand Sunny, nahulog ang barko sa isang higanteng sapot ng gagamba kaya't hindi ito makagalaw. Si Dr. Hogback naman ay patuloy na nagbibigay ng hindi magandang kutob kay Chopper, lalo na't mariin niyang iginigiit na bawal ang sinuman sa kanyang laboratorio. Habang naliligo si Nami, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid, bigla siyang inatake at ginapos ng isang hindi nakikitang nilalang, ngunit dumating sina Usopp at Chopper at naitaboy ang salarin. Sa loob ng Thriller Bark, nagtipon-tipon ng lalaking hindi nakikita, si Absalom, kasama si Dr. Hogback at si Perona, isang espiritong kayang maglabas ng mga negatibong multo. Pinag-usapan nila ang plano laban sa mga Straw Hats. Sa parehong oras, dumating na rin ang ibang miyembro ng crew sa isla. Napaamo ni Luffy ang isang Cerberus, at habang patuloy silang sumusulong, mas marami pang zombie ang kanilang nakalaban. Habang tinatangkang lisanin ni Nami, Usopp, at Chopper ang mansyon, sinalubong sila ng mga zombie na bigla na lang sumusulpot mula kung saan-saan. Sa kabutihang palad, nakatakas sila at natuklasan ang isang lihim na lagusan. Dito nila nalaman ang malungkot na kwento ni Victoria Sindri, isang dating tanyag na artista na matagal nang namatay, ngunit muling binuhay ni Hogback bilang isang zombie na may kakaibang kilos at asal. Nadiskubre ng tatlo ang pintuan ng laboratorio ni Hogback at nagkubli sa paligid para magmasid, ngunit hindi nagtagal, napansin sila ng isang misteryosong zombie na samurai na kahawig ng boses ni Brook. Samantala, sa sementeryo, inatake sina Luffy ng mga multo ni Perona, sandaling binalot sila ng matinding depresyon, ngunit agad din silang nakaalpas at muling hinarap ang mga zombie. Matapos silang talunin at ibaon muli sa lupa, napagtanto nilang nasa panganib ang kanilang mga kasama. Habang lumalalim ang gabi, nakasalubong ng grupo ni Luffy ang isang matandang lalaki na desperadong mabawi ang kanyang anino. Ikinwento nitong si Gecko Moria, isa sa Shichibukai, ang may kagagawa ng pagnanakaw ng kanilang mga anino. Ipinaliwanag ni Robin ang kapangyarihan ni Moria, gamit ang Cage no Mi. Kaya niyang alisin ang anino ng tao at ipasok ito sa bangkay para gawing zombie. Buo ang loob ni Luffy na tumulong sa mga biktima at ibalik ang kanilang mga anino.